Second Kings tayo, chapter 18. Second Kings, chapter 18. Ayan. Ito yung isa sa mga paborito kong king ng Judah. So patuloy po nating tinitignan yung mga kwento po ng mga kings po na ito. At malapit na po tayong matapos dito po sa graduate na naman tayo sa second Kings. So nakikita po natin kung paano po sila nag-rule, di ba, sa kapanahunan po nila. May mga mabubuting kings, may mga masasamang kings, no? Katulad din po sa kapanahunan po natin ngayon, may mga mababait na mga pinuno, no? Sa country, meron din naman yung hindi mabuti. So, walang pinagkaiba lang talaga yung way of yung life ng tao, parehas pa rin yung parehas pa rin yung kinakaharap, 'di ba, ng mga tao ngayon compare sa mga tao po noon, whether na sila po ay mabuti or sila po ay masama, sumusunod sa Diyos o hindi sumusunod sa Diyos. So itong kwento po ng mga hari ay, as we are studying, 'di ba, yung kanila pong mga ginawa, yung kanila pong mga pamamaraan ay sa atin kasi madali lang siyang tayo po ng mga kasama ngayon ng mga lahing ito, madali lang natin talaga silang madali nating i-connecta sa kapanahunan na ito, kasi wala namang yung generation na meron tayo na nakikita natin, nakakahalubilo natin, nakakausap natin, ay mga henerasyon ito, di ba, ng mga tao na pinag-aaralan po natin, na ang sarap-sarap lang ng feeling binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, di ba, na makasama po yung lahing ito, makasama yung mga tao po na ito, na may connection, di ba, sa atin pong mga pinag-aaralan. Maraming mga tao ang gustong makapunta rito, maraming tao yung talagang nagpipray, di ba, na mabigyan ng pagkakataon na makarating dito, makapagtrabaho dito, di ba, makasama itong mga tao po ng mga pinili, di ba, ng Lord. Pero marami po yung hindi nabibigyan, di ba, ng pagkakataon, at napakapalad po natin sapagkat isa po tayo sa mga pinagkalooban ng Diyos, di ba, ng opportunity na makasama yung mga taong pinili po ng Lord, makita yung kanya pong lugar, kahit mga ruins na po yung mga marami, yung karamihan sa makikita sa lugar po na ito. But there is really something in this land, di ba, na yung alam mo yun, yung parang ayaw mong iwanan, di ba, yung mga ganon, yung parang at home tayo dito di ba, at home tayo sa lugar na ito, sapagkat alam po natin ng lugar po na ito ay si Yahweh po yung si Yahweh po yung higit na nakikita sa lugar po na ito, At tignan natin verse 1, sabi dito, nang ikatlong taon ng pagkahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Judah si Ezekias na anak ni Ahaz, anak ni Ahaz. So, i-present ulit sa atin ng 2 Kings chapter 18, yung panibagong ruler, di ba, ng Judah, So, pa to, yung lagi po nating aalalahanin na ang Israel ay hati, Hati, merong Northern Kingdom at meron pong Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom ay yun po yung sinasabing Israel, na nandito po yung mga 10 tribes, at yung Southern Kingdom naman ay yung kingdom po ng Judah, na alam po natin na
ito po ay kasama po no ni Judah yung kalahating lipi, 'di ba, nitong si Manases, no? Si Manases. At sabi dito, siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. So, hindi na siya batang-bata, 'di ba? Yung mga ganitong edad na 20, 25, kahit sa kapanahunan po na ito, 'di ba, ay alam po natin, 'di ba, na yung mga ganitong klase po ng edad sa kanila ay hindi na siya maituturing, 'di ba, na bata. Kumbaga sa kapanahunan na ito, tapos na siya ng kanyang army, 'di ba, nagpupurso na siya sa kanyang higher education, no? May mga ganon, no? At sabi dito, ang ina niya, so pinapakilala ulit, ang ina niya ay si Abi. Sabi dito, na anak ni Zacarias. Abi, no? Alam natin, ano, yung mga ganitong mga pangalan, 'di ba, ay alam natin, 'di ba, it is an abbreviation sa word na father, 'di ba? Aba, Abush, 'di ba, yung mga sinasabi po nila. So nakaka-amaze lang na yung pangalan po ng kanyang nanay ay ipinangalan sa sa pagtawag, 'di ba, ng tatay, whatever the reason kung bakit. So maaring yung meaning po kasi ng pangalan po na, 'di ba, may mga meaning kasi sa kanila, 'di ba, yung mga ipinapangalan sa mga anak nila, depende sa panahon, sa sitwasyon, 'di ba, kung kailan po nila ipapangalan, 'di ba, yung bata, or maaring may namatay na na kamag-anak po nila or member, 'di ba, ng kanilang family. So kinukuha po yung pangalan at ipinapangalan, 'di ba, doon po sa bagong panganak. Or kung wala man, 'di ba, ay nakakapag-create po sila ng pangalan na may kahulugan or may connection, 'di ba, doon sa sitwasyon ng nanay. Nakita natin ito sa mga nakaraan, 'di ba, nung ipanganak po niya, nung ipanganak niya, 'di ba, yung kanyang anak. So ano man po yung dahilan kung bakit pinangalanan na Abi, minsan Abigail, 'di ba, pero to Abi, no, pinangalan. So maaring yung kanyang nanay or yung parents ng nanay po nitong si Ezekias ay pwede ring binibigyan po nila ng honor, 'di ba, yung kataas-taasan na father, which is God, 'di ba, himself, no? Sabi dito, siya po ay anak nitong si Zacarias, no? At sabi dito, naging kalugod-lugod siya. Ito yung maganda dito kay Ezekias, sapagkat sabi dito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Bakit siya naging kalugod-lugod kay Yahweh? Sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. So alam natin, 'di ba, na yung buhay naman nitong si David ay hindi naman talaga siya may tuturing, 'di ba, na perfect. No, nakita natin na pag-aralan natin, 'di ba, na sa buhay po ni David ay maraming panahon din sa buhay niya, 'di ba, na nagkasala po siya sa Panginoon. Pero maganda kasi dito kay David ay lagi po siyang bumabalik, 'di ba, sa Panginoon, no? Sa tuwing nagkakasala po siya, may mga prophets, 'di ba, na pinapadala po ang God, 'di ba, sa kanya. At may mga panahon, 'di ba, na hindi po siya sumusunod. At may panahon na siya po ay sumusunod, 'di ba, doon po sa mga ipinapasabi, 'di ba, sa kanya ng Lord, no? At isa sa mga tumatatak sa tuwing
babanggit po yung pangalan po ni David, 'di ba, yung pagplano niya sa pagpatay, 'di ba, dito po sa asawa ni Bathsheba, no? Grabe lang talaga yung kanyang ginawa doon, no? Napaka-faithful ng asawa po nitong si Bathsheba, no? Pero nagawa po niya na isakripisyo, 'di ba, yung buhay ng asawa po nitong si Bathsheba para lang mapagtakpan sana, 'di ba, yung kanya pong ginawang paglapastangan, ano, dito kay Bathsheba, or yung kasalanan na ginawa niya, ano, kay Bathsheba. Pero lagi po siyang lagi nating mababasa sa Bible, especially dito sa mga pinag-aaralan po natin, no, na libro po ng mga kings, na sa mga mabubuting hari ay lagi po siyang ikinakabit, 'di ba, dito po kay David, no? Kasi nakita naman po natin dito na sinasabi po, 'di ba, sapagkat sumunod siya saan? Hindi doon sa masamang ginawa ni David, 'di ba? Sumunod itong si Hezekiah, sumunod itong hari na ito, hindi doon sa pagplot ng murder nitong si David, or sa mga hindi niya pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, kundi sumunod itong si Hezekiah sa mabuting halimbawa, 'di ba? Mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Kaya kung mag-aano na rin lang pala, 'di ba, yung mga bata is a great imitator. Kung ano yung nakikita nila ay yun po yung kanilang ginagawa. So kung mag-aano ka na rin lang, titingin ka na rin lang ng i-idolize mo, 'di ba, yung tipong tutularan mo. Tutularan syempre natin, 'di ba, kung ano po yung mabuti at kung ano po yung maganda, no? Yung mga mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa. Kahit po sa pag-ano natin, pagbabasa po natin, 'di ba, sa banal na kasulatan, maraming mga bad na makikita natin dito 'di ba, sa Bible. Ang daming mga 'di ba, yung space dati na ginawa natin sa ng mga bago-bago pa lang tayo, as we continue to study, 'di ba, yung scripture, ay maganda po yun na pattern ng Bible study, 'di ba, yung titignan mo doon sa isang chapter kung ano yung mga sins to avoid, 'di ba? Titignan mo din doon sa chapter na yun na binabasa mo yung mga promises to yung mga promises to make, 'di ba? Promises ng Lord, 'di ba, yung actions to take, 'di ba, yung commands to follow, then commands to obey, and examples to follow. Talagang pag yun yung ginawa mong pattern ng yung study, talagang ang tawag doon, makikita mo lahat yung word by word, 'di ba, ng binabasa mo. Yung hindi ka nagmamadali, no? Hindi ka nagmamadali for the sake lang na mabasa mo, pero yung talagang pagpira-pirasuhin mo, yung pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Ang ganda-ganda po nun kasi talagang tuturuan ka lang talaga ng Lord sa pamamagitan ng mga mababasa mo, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga mapapag-aralan po natin. So kung i-apply po natin ngayon dito po sa chapter 18, yung ganung pattern ng Bible study, ano yung nakita nating kasalanan dito, 'di ba? Since to avoid, 'di ba? Ano yung makikita natin na promises, 'di ba, na kailangan nating panghawakan, 'di ba, yung mga promises natin. At makikita natin dito, as we continue, 'di ba, yung ating yung examples to follow, makita natin may mabubuting halimbawa, 'di ba, na ginawa po itong si David. Bakit? Ay si Hezekiah. Ano pa yung mga ginawa niya? 'Di ba? Ano pa yung mga ginawa nitong si Hezekiah? Sabi dito, ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol. 'Di ba? Yung may mga napag-aralan po tayo na naging kalugod-lugod siya sa Panginoon, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh, ngunit, 'di ba, bagamat
Bagamat, 'di ba may mga ganun, bagaman na sinasabi ng scripture, hindi niya ipinagiba, 'di ba, yung mga sambahan sa burol. Pero itong si Hezekias, ibahin natin. Sapagkat naging kalugod-lugod siya kay Yahweh, tinularan niya yung mabuting halimbawa, 'di ba, ni David. At ito po yung pinakamatindi, ipinagiba niya. It takes really a strong decision, 'di ba, na ipagiba mo po itong mga yung mga dambana sa mga sagradong burol, at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Alam mo, yung hindi niya ginamit yung political strategy niya sana, 'di ba, na madaming mga tao yung pumupunta dun Tapos gigibain mo yung kanilang mga sinasamba. So mawawalan sila ng sa'yo. Mawawalan sila ng pagsuporta kung politics lang, 'di ba, yung iisipin nitong si Hezekias. No, yung alam mo yun, yung ma-impress niya, 'di ba, yung mga tao. 'Di ba ganyan yung mga karamihan na ginagawa, 'di ba, ng mga politiko na yung mga compromising, 'di ba? Kahit alam nilang mali, inaano lang nila, 'di ba? Sinasang-ayunan nila kasi boto din to, 'di ba? Sayang naman to, pamilya ito, no? Pamilya ito, wag itong wag silang kakantihin kasi malaking malaking grupo ito ng mga ng mga botante, 'di ba? May mga ganon na mga nangyayari sa kapanahunan po natin ngayon, at maging 'di ba sa kapanahunan po nila. Pero iba po itong si Hezekias, no? Makita po natin na ipinagiba po niya, hindi lang niya ipinagiba yung mga dambana, ipinasira niya. Kasi kung ipapagiba mo lang, pwede pa yun ulit na i-rebuild nila. Pero ipinasira, sabi dito, ang mga sinasambang haligi. So it will take a lot of money again to build, 'di ba, kung talagang gusto nilang sumamba ulit, 'di ba, doon po sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung mga tao, Sabi dito, pati yung ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah, Yung hindi natatakot yung hari na ito na baka maano ako kasi si Asherah ay Diyos, 'di ba, ng maraming mga tao, Pero hindi po natakot itong si Hezekias. Ano pang ginawa niya? Dinurog din niya ang mga tansong ahas na ginawa ni Moses, na kung tawagin ay ni Hustan, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Grabing tapang nito Grabing tapang lang talaga nitong si Haring Hezekias. Alam mo yun, yung talagang makikita po natin yung kanya pong dedikasyon, 'di ba, doon po sa kanyang trabaho, doon sa kanyang pagkatawag, 'di ba, at lalong-lalo na sa pag-obey po niya, 'di ba, sa Panginoon, nakaka-encourage ito, sa kapanahunan ng Judah, 'di ba, na makikita po natin na talagang makikita natin yung pagkilos, 'di ba, ng Diyos sa Judah, Malaking bagay lang talaga yung merong isang leader, 'di ba, na katulad po nitong si Hezekias, yung hindi nakikipag-compromise, yung alam mo kung saan ka naka-stand, 'di ba? Alam mo kung sino yung iyong ino-obey, alam mo kung sino yung iyong higit, 'di ba, na sinusunod, Yan, nagamit yung pangalan ni Ems, higit, higit sa kahit sino man, yung susundin, nitong si Haring Hezekias, maliban sa Diyos, So it takes a bold actions, yung kanyang ginawa. Ano pang ginawa nitong si Hezekias? So ang dami nating makikitang positive nitong si Hezekias, positive points or positive traits na kanyang ginawa, Kasi sabi dito, nagtiwala si Hezekias kanino? Hindi sa mga tao, 'di ba? Hindi sa kanyang mga chariot, hindi sa mga kabayo,
'di ba? Hindi sa mga karwahe, no, hindi sa mga powers na nasa ibang mga lugar, no, katulad ng Egypt, yung mga ganun ba. Hindi dun siya nagtiwala. Sabi ng scripture sa atin, saan siya nagtiwala? Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh. Wala kang talo kasi kapag kay Yahweh ka nagtiwala. O maraming mapanloko sa paligid. 'Di ba? Maraming masasama sa paligid. Kumbaga, kahit sa kapanahunan po na ito, mga kapatid, kahit mga eskwelahan pinapasok na pala at ninanakawan. No, may mga kwento akong nakikita, no, or nababasa. Hindi lang mga bahay yung kanilang mga kawatan, 'di ba, yung kanilang pinapasok, kundi maging yung mga eskwelahan. No, o kahit na saan man may makita silang opportunity, 'di ba, na pagnakawan. Yung iba naman ay mga palay naman, yung kanilang binabanatan, no? Yung iba naman ay yung mga alagang hayop, no? Magugulat ka na lang, pupuntahan mo, bibisitahin mo yung ipinastol mong baka, sungay na lang yung natira. 'Di ba? Kinatay na nila. Ganun yung pagnanakaw, na modus ng mga iba, yung mga masasamang tao, 'di ba, sa lipunan, At marami pang iba, marami pang klase ng mga hindi maaayos, 'di ba, na treatment ng mga tao sa kanilang kapwa tao, At ang magtiwala sa tao kaysa sa Panginoon, 'di ba, ay malaki po yung pagkakaiba po noon. Itong si Ezekias ay nagtiwala po siya, 'di ba, kay Yahweh. Maraming mapanlinlang, maraming mapanloko, 'di ba? Pero kapag kay Yahweh po tayo nagtiwala, alam po natin, 'di ba, na katulad ng kanya pong sinasabi, 'di ba, sa kanya po yung paghihiganti. Sa kanya yung paghihiganti, no? At sabi dito, ang Diyos, sino si Yahweh na pinagtiwalaan niya, ang Diyos ng Israel, no? Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Judah. Grabing commendation ito kay Ezekias. Yung alam mo yun, yung wala kang katulad sa mga nagdaan, no? Sabi dito, nauna man o sumunod sa kanya. Nauna man o sumunod sa kanya. Kakaiba po yung kanyang paglilingkod, 'di ba, kay Yahweh, no? Talagang inalaw ng Lord na makita po natin, 'di ba, itong si Ezekias na wala po siyang katulad, 'di ba, sa mga naunang mga naging hari at maging sa mga sumunod. Bakit? So back to our nakita, 'di ba, na ginawa nitong si Ezekias, no? Yung mga kanyang ginawa, bakit siya naging kalugod-lugod, 'di ba, kay Yahweh, yung ating pong mga naunang nalaman, 'di ba, ng patungkol sa kanya, no? Ano pa yung mga magagandang katangian nitong si Ezekias, na natili siyang tapat kay Yahweh, no? Ano man yung kanyang mga pinagdaanan, na natili siyang tapat kay Yahweh. Imposible namang wala siyang mga kahirapan, 'di ba, na mga napagdaanan. Imposible namang wala siyang mga naging problema, 'di ba, sa buhay na ito. Imposible naman na hindi siya nakaranas, 'di ba, ng mga kakulangan, 'di ba? Kasi normal po 'yun sa tao 'di ba, na maranasan yung mga alam mo yung sinasabing hindi perfect, 'di ba, na buhay. Normal lang po 'yun, 'di ba? Kaya nga yung dependency natin, 'di ba, ay sa Panginoon. Pero itong si Ezekias, mga kapatid, nanatili siyang tapat kay Yahweh. Nanatili, 'di ba? Ibig sabihin nun ay may mga instances sa buhay niya na po pwede po niyang iwanan ang God. No, may mga instances sa buhay niya, 'di ba, na sinubok po yung kanya pong pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Pero sabi sa atin, nanatili siyang tapat.
Mahirap yun Ang hirap ng maging manatiling tapat, no? Sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng, alam mo yun, yung, sa panahon ng kahirapan, kakulangan, kahirapan, sa panahon ng takot, sa panahon ng pangamba, di ba? Pwede pong hindi manatili sa Panginoon di ba? Ipagpalit siya sa maraming mga bagay, di ba, na pwedeng i-offer ng mundo. Pero not Ezekias, no? Hindi kay Ezekias, no? Sapagkat nanatili po siyang tapat kay Yahweh. Ano pa? Parang hindi na nauubos yung pagpapakilala sa atin kay Ezekias. Encourage lang talaga, di ba, yung buhay nitong si Ezekias. Sabi dito, ano pa yung mga makikita natin? Naging masunurin, grabe naging masunurin sa kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Ano man yung mga kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moses, naging masunurin daw itong si Ezekias. So kung as we look at it, mga kapatid, paano ba tayo paano ba malugod ang God, 'di ba, sa atin? At paano tayo manatili, 'di ba, na kinalulugdan ng Panginoon? So dito makikita natin lahat ito kay Ezekias. No, sa buhay ni Ezekias, imposible, sister, na maano natin 'yan kasi iba na yung buhay natin ngayon. Tao din lang naman si Ezekias. Nakatulad din po natin, pero nagawa niya, 'di ba, na sumunod sa, sabi dito, saan siya nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya't sabi dito, ang resulta ng lahat ng kanya pong ginawa, sabi dito, kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh, pinatnubayan siya. Kung gusto nating patnubayan pala tayo ng Diyos. Ito po yung sikreto. Hindi na sikreto ito kasi nababasa naman pala ng lahat. Ito pala yung ingredients. 'Di ba? Kung gusto po nating patnubayan tayo lagi ni Yahweh at pagtagumpayin si Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Nakakita na po ba kayo ng the same characteristics na meron po itong si Ezekias na pinabayaan po ng Panginoon? 'Di ba? Yung talagang talunan na lang, 'di ba, sa buhay niya. 'Di ba? Yung alam mo yun, yung wala nang kabutihan na nangyari, 'di ba, sa buhay niya. Parang wala naman tayong nakitang ganon. Ang madalas na nakikita po natin sa buhay po na ito, doon po sa mga disobedient, 'di ba, sa Panginoon, sa kautusan, 'di ba, ng Diyos, napapahamak po sila. At yung sumusunod po sa Panginoon, 'di ba, ay nagtatagumpay, 'di ba? Pinapatnubayan, 'di ba, ng Lord, no? May mga instances talaga na nagtuturo po ang Lord sa mga buhay po natin, pero alam po natin, 'di ba, na yung pagpapalo ay pagpapakita, 'di ba, ng pagmamahal, no? At para lumakad tayo ulit doon sa nais, 'di ba, ng ating Panginoon. So nakaka-amaze itong si Ezekias, no? At sabi dito, nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Sabi dito, naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Naghimagsik daw itong si Ezekias. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza. Hanggang sa Gaza. At sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lunsod. So, grabe lang yung boldness nitong si Ezekias. Yung maghimagsik ka laban sa hari ng Assyria, 'di ba? Hindi mo gagawin ito kapag maraming mga kings ang nagsabi, 'di ba, na magpasakop na lang tayo, no? Kasi alam mo 'yun, kung yung sasakop sa iyo ay wala namang pagmamahal kay Yahweh, ano na lang yung mangyayari.
'di ba, sa buhay po nila. No, pero may mga ganun na kahit yung mga kayamanan sa loob ng templo, 'di ba, ay kanila pong kinukuha at ibinibigay, 'di ba, sa mga hari na gustong sumakop po sa kanila upang hindi na lang po sila sakupin. So, tignan natin itong si Ezekias, no, kung ano po yung kanya pang gagawin, no. Nang verse 9, nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Osias sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria. So yung Samaria, capital ito ng ano, 'di ba, ng Northern Kingdom, no, tong Samaria, no. Sabi 'di ba na itong Samaria ay yung pinupuntahan po natin, 'di ba, sa Nablus, no. At sabi dito, nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkubkob. Grabe na 3 years, 'di ba, na kukubkubin yung lugar. Kahirap nun, no, yung hindi ka po pwedeng hindi ka malaya, 'di ba, na lumabas-pasok, 'di ba, doon sa area ninyo kasi may mga nakapaligid, 'di ba, na gustong sumakop, no? Pero 3 years yung pagkubkob daw, ano, nitong hari ng Assyria, ano, sa Samaria, no. At sabi dito, noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Osias sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria. So nagtagumpay po yung hari ng Assyria sa pagkubkob dito po sa Samaria, no, at binihag po sila itong mga Israelita, yung 10 tribes, no, yung mga generation ng 10 tribes ay binihag po, ano, ng hari ng Assyria. At anong ginawa? Dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa ilog Habor na nasa Gosan at sa mga lungsod ng Medes, sa lungsod ng Medes, no. Nangyari ito sa kanila, bakit? Sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moses na lingkod ni Yahweh. Binihag po, ano, itong Israel, yung 10 tribes, no, yung kanilang ano, pinakasyudad, 'di ba, yung Samaria, sapagkat ang dahilan ay sumuway po sila at hindi sumunod, kundi sinira po nila yung kasunduan, 'di ba, na ginawa po ng Diyos, no, sa pamamagitan po ni Moses. So na ano na, no, wala na yung Northern Kingdom, nabihag na. So tandaan natin, nabihag na sila, 'di ba? Wala na. So ang titignan po natin ngayon ay yung Judah. Kasi bihag na itong Northern, 'di ba? Itong Northern Kingdom, no, yung 10 tribes, no, na bihag na po sila ng hari ng Assyria, no. At dinala po sila, 'di ba, sa Assyria, hindi yung Syria, kundi it's another kingdom po ito, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. At pinaghiwa-hiwalay po sila, no, pinatira sa Hala, sa ilog Habor na nasa Gosan at sa mga lungsod ng Medes. So kung saan yung nasasakupan ng Assyria, kasi ganyan naman sila, 'di ba? Nagkukubkub po sila at kapag nagtagumpay po sila, kanila na po yung lugar na yon, no? May tuturing na kanila yon, Assyria na, no, ang nagmamay-ari. So itong mga kinubkob na galing po sa Northern Kingdom, inano sila, no? In-scatter sila. So kung saan gusto silang patirahin, 'di ba, ng hari ng Assyria, doon po sila dinadala. So may mga dinala, sabi dito, may mga pinatira sa Hala, sa ilog Habor na nasa Gosan at sa mga lungsod ng
Medes. Nakakalungkot yung mabihag, 'di ba? Kasi sa kapanahunan po nila wala ka talagang freedom, no? Kapag nabihag po sila. Sabi dito, so titignan natin ngayon yung Judah. No, kasi bihag na itong yung southern, yung northern no kingdom. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang lungsod ng Judah na napapaligiran ng pader. So ganun din ang ginawa, no? Hindi na nakontento itong Assyria kasi the more na marami kang makukubkob, 'di ba? Ay mas lalawak yung iyong nasasakupan, mas yayaman, 'di ba, yung iyong kingdom. Kaya ganun po dati yung kanilang 'di ba, pamamaraan ng pagkubkob. No, tayo din naman ay nakaranas, 'di ba, ng mga ganitong mga kwento, 'di ba? Sa kamay ng mga Hapon, 'yun. Sa kamay ng mga Kastila, kinubkob din po tayo. Saka ng napakarami pong mga taon. Kaya ngayong mga salita po natin ay may mga halong may halong Espanyol, 'di ba? Salitang Kastila, ewan ko kung may salitang Hapon din, no, na halo, pero nagtagal kasi yung pagsakop sa atin, 'di ba, ng mga Kastila, no? Kaya kahit yung mga salita po natin ay yun na yung nakagisnan po natin, no? Maging sa kapanahunan po na ito, no? So sinakop din, 'di ba, nitong si Haring Sennacherib, sabi dito, ng Assyria ang Judah, no? Hari ng Assyria ang lungsod ng Judah, no? So pinapakita po sa atin na yung Judah ay napapaligiran ng pader, no? Sa kapanahunan na ito ay, di ba, nakita natin yung wall ng tataas nun lang talaga, no? At 14, sabi dito, kaya si Haring Ezekias ng Judah ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lachish. So napuntahan din po natin yung Lachish, no? Nakita po natin yung Lachish, no? Na nung pwede pa tayong mag-trip, no? Nakita natin yung lugar na yon. So madali nating ma-identify or makita, no? Kahit sa imagination lang po natin na from Jerusalem, from Judah, di ba, the kingdom ng Judah, Jerusalem, ay nagpadala po itong si Haring Ezekias ng mensahe, dito po kay Haring Sennacherib na nasa Haring Sennacherib ng Assyria, na nasa Lachish, no? So malapit na sila sa Jerusalem, no? Itong kung nasaan itong si Haring Ezekias, no? Sabi niya, nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Huwag mo lang kaming sakupin. So as a king, 'di ba mga kapatid, napaka napaka hirap, 'di ba, yung magdaan kayo sa war, yung war talaga, no? Sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, yung war naman ngayon ay hindi pa natin masyadong nararamdaman, no? Kasi medyo malayo pa tayo, 'di ba, doon sa border po talaga. Pero maraming nadadamage 'di ba? Maraming nadadamage, maraming pinagkakagastusan, lalong-lalo na diyan sa parte, 'di ba, na malapit po sa Lebanon. Marami diyan mga field. 'Di ba? Marami diyan mga pastulan, marami diyan mga yung agriculture, 'di ba, na diyan tinatamnan kasi maganda po yung magtanim, 'di ba, sa mga lugar po na naiyan. Pero nasusunog siya dahil sa mga rockets. No, nasusunog siya dahil sa mga bomba na pinapadala, 'di ba, ng Lebanon. So malaking factor po 'yon. 'Di ba, na alam mo 'yon, maapektuhan din kahit yung mga simpleng mamamayan, no?
At nakita ko, nabasa ko sa kahit sa atin na apektuhan din tayo, 'di ba? Dahil may mga patakaran pala ngayon na kinakaltasan yung mga benefits dahil automatic na mapupunta, 'di ba, para sa war, no, dun sa mga sundalo. May mga ganun palang kwento ng mga kababayan po natin. Yung automatic na kaltas para sa mga sundalo, 'di ba, para sa war, no? At napaka-expensive ng mga napaka-expensive ng mga weapons na ino-order, 'di ba? Binibili ng dahil lang sa war. No, so as a leader, kung pwede namang pag-usapan, 'di ba? Para hindi na lang magkaroon ng war. Kasi mahirap naman 'yun kapag war, mga kapatid, buhay talaga yung nakataya, hindi lang kabuhayan. 'Di ba? Kundi buhay. Magkakandamatayan. Kasi nga mag-aaway, sino ba naman yung mag-aaway na hindi masasaktan? 'Di ba? Lalo kung magsusuntukan. So, maintindihan natin itong si Haring Ezekias. Kung talagang concern ka sa nasasakupan mo, concern ka sa mga maaring mangyari, 'di ba? Yung i-preserve mo yung yung kingdom, baka pwedeng pag-usapan. Katulad ng ginagawa natin sa China. 'Di ba? Nakikipag-usap tayo, lahat na lang ay dialogo. 'Di ba? Yung ginagawa, baka pwede kasi wala naman tayo talagang panlaban eh. 'Di ba? Kung talagang pupunta tayo sa war, no? Sabi ng mga iba pag nagjo-joke, 'di ba? Sakupin na lang tayo sa dami natin, 'di ba, sila magpapakain sa atin. Yung mga ganun na sinasabi, no, ng iba. Pero mahirap ito sa isang leader. Yung basta mo na lang ibibigay, 'di ba, yung iyong kingdom. Yung mga iba nakikipaglaban talaga sila, no? Katulad ng Ukraine, kahit maliit lang siya na bansa, pero grabe po yung kanyang pakikipaglaban, 'di ba, against Russia. At ngayon ay sila naman yung sumasakop, 'di ba, sa Russia. Marami na silang mga nasakop, 'di ba, at mga nabihag din ng mga sundalo, no? At tignan natin, no, itong si Haring Ezekias. Nagkamali ako, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Huwag mo lang kaming sakupin, no? Dahil dito, sila ay hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,050 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. So it's the same thing pala yung ginawa nitong si Ezekias. Katulad din siya ng ibang mga naging hari ng mga nagdaan, 'di ba? Sa kwento po ng Judah, ng kingdom po ng Judah, 'di ba, na alam mo 'yon, yung makikipag-compromise ka. So there may red flag dito, 'di ba, kay Haring Ezekias. Sapagkat mas higit na makapangyarihan yung Diyos na meron siya kaysa dito po kay Sennacherib, no, kaysa dito sa hari ng Assyria. So parang anong nangyari, Ezekias, 'di ba? Anong nangyari? Bakit ganito? 'Di ba? Parang nakakalungkot lang, no, na makita po natin na katulad din siya ng iba, 'di ba, na mga naging hari, no? Katulad din siya, no, na alam mo yung kukunin mo yung mga pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibibigay mo sa isang hari, 'di ba, na wala namang pagkakilala, 'di ba, sa Diyos na sinasamba mo. Maintindihan natin na si Haring Ezekias, mga kapatid, ay isa ring tao, 'di ba, na katulad po natin, no, na may takot. Ang hirap, kahit mga Kristiyano tayo, 'di ba? Pag inatake tayo ng takot, grabe lang talaga siya. Grabe lang talaga yung takot, 'di ba, kapag dumating sa iyo. Ito hindi ka po alam natin na itong hari ng Assyria, grabe po silang mga tao. Walang alam mo 'yun,
puro halang, di ba yung kanila pong, wala silang awa. Wala silang awa doon po sa kanilang mga nabibihag. Wala silang awa na dinedemonstrate, di ba, dito sa mga tao na kanilang gustong sakupin. Pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste, grabe yun it was dedicated para yun sa Panginoon. Tapos ganito yung gagawin ng isang hari na katulad po nitong si Ezekias. Kanina okay na puro positive. Di ba yung kanyang ginagawa? Pero dito may makikita po tayong red flag. Dito po kay Haring Ezekias, no? Tinuklap niya yung mga nakabalot, no, na ginto sa mga pinto ng templo. No, kasi nandun lahat ng mahalagang mga bagay, 'di ba, sa templo. At sa mga poste sa pintuan ay tinuklap niya at ibinigay din sa hari ng Assyria. Mula sa Lachish, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at ang pinuno ng mga tagapagbigay inumin ng hari, kasama ang maraming kawal, ay sinugo ni Haring Senakirib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke, sa itaas, sa may daan papunta sa lugar na pinagtratrabahuan ng manggagawa ng tela. Grabing kadetalyado, diba yung Bible, no? Para ipakita lang talaga sa atin yung kwento po na ito, no? Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at taga-pamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari, at si Joa na anak ni Asaph at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento, treasurer, no? Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, sabihin ninyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihan, take note for the word, yung makapangyarihan nila, mga kapatid, yung makapangyarihan, small letter M. Kapag nag-i-speak po kay Yahweh, capital letter M, di ba yung ginagamit? Pinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Grabe naman ang tawag doon, yung kapangahasan, di ba, itong hari ng Assyria. Kasi marami silang nasasakop na di ba, sa kapanahunan na iyon, no? So makita po natin na masyado po silang nagyayabang na, di ba, sa kanilang estado, no? 20, sabihin din ninyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Naghihimagsik pa, 'di ba, yung tingin po nila dito kay Haring Ezekias, samantalang gusto nang ibigay lahat ni Ezekias, 'di ba, yung kayamanan. Humingi na nga siya, sabi niya, ng parang paumanhin dito sa Haring Senakirib na nagkamali ako, 'di ba? Nagkamali ako. Ibig sabihin nun, inaamin niya, 'di ba, yung kanyang pagkakamali, na labanan itong hari, 'di ba, ng Assyria. At ganito pa, grabing paghamak po ito, 'di ba, sa isang katulad po niya na pinili po ng Lord, no? Hinahamak yung tao na ito na pinili po ng Lord. Sabi ng hari ng Assyria sa pamamagitan ng kanyang sugo, no? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Hindi rin niya maasahan ang tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagiban niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Juda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? So itong si Haring Senakirib, 'di ba? May na siya kasi 'di ba ang Israel na nasakop na niya Tapos hindi siya nakontento, dapat pati yung Juda.
pati yung Jerusalem. Sakupin natin, no? Kung nasakop natin itong Samaria, na mas maraming tao doon, 'di ba? Mas magigiting yung kanilang mga mandirigma. Eh di mas madali lang yung Juda kasi konti lang sila doon. 'Di ba? Konti lang, no? Pero sabi dito, hindi nga tinulungan yung Northern Kingdom. Hindi nga tinulungan yung mga tao na nandoon, 'di ba? Mga Hudyo rin naman 'yon. Eh ano naman ang pagkakaiba nitong si Ezekias, 'di ba, na kanilang sasakupin. Kung gusto niya, sabi dito, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Nag-o-offer ka na nga ng kabutihan tapos iinsultuhin ka pa. 'Di ba? Iinsultuhin ka pa ng hari ng Assyria. Ibig sabihin nun, mga kapatid, walang pwedeng dumigma sa hari ng Assyria. Kasi parang sinasabi nitong hari na ito, 'di ba, ng Assyria, ako pa magbibigay sa iyo ng ng 2,000 kabayo. Konting-konti na lang yung bilang na 'yon. 'Di ba, 2,000 kabayo ibibigay daw niya sa Juda kung may mga sasakay na mga tauhan. Ibig sabihin, talagang minaliit po nila, 'di ba, itong si Ezekias, no? Sabi dito, kung sa mga karwahe at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit ng pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayin ko ito at wasakin, no? May mga ganyang mga tao, 'di ba? Nagsasabing kinausap ako ni Yahweh, ganito yung sinasabi ni Yahweh na gawin mo, 'di ba? Ganito yung sinasabi ni Yahweh, no? Maraming nagki-claim, 'di ba, na mga ganyan na kinakausap po sila ni Yahweh. Oh, grabe lang 'yun, ha. Ibig sabihin siya na yung pinaka-close ni Yahweh, itong si Haring Sennacherib. 'Di ba, na hindi man lang sinabihan itong si Haring Ezekias ni Yahweh. Ang ginausap niya si Sennacherib. 'Di ba? Ito yung claim nitong si Sennacherib, no? He's speaking daw sa pangalan, 'di ba, nitong si Yahweh. Ginagamit lang niya, 'di ba, itong si Yahweh, no? Sinasabi niya dito kay Ezekias na, alam mo, kinausap ako ni Yahweh, nasa lakayin ko ang Jerusalem, eh. 'Di ba? Alam mo, kinausap ako. Sinabi ni na Eliakim, sabi dito, Sebna at Joa, sa opisyal ng Assyria, nakikiusap kami sa inyo, na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin, sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag nyo na kaming kausapin sa wikang Hebreo, sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lunsod. So, alam natin, di ba, na yung Arameo ay wika po ito. Wika din po ito, di ba, na ginagamit sa kapanahunan po nila. Ito po yung pinaka national language po nila, di ba, sa kapanahunan na iyon. So, yung Hebrew ay alam natin, ito po ay parang wika, di ba, ng mga Hebreo. Pero dahil nga may mga ganito pong mga pagsakop, may mga trading, di ba, na ginagawa, at ang gamit po nila ay yung wikang Arameo, Aramaic. Di ba? Sa New Testament, ito din po yung gamit, di ba, ni Jesus. At maging yung mga tao, di ba, sa kapanahunan po na yon. Kasi yung Hebrew ay ginagamit lang po yon, di ba, ng mga well-educated, di ba, sa kapanahunan na iyon, yung mga scribes at saka yung mga Pharisees, no? Pero hindi na yung mga ordinaryong mga tao ay mga Aramaic na, di ba, yung kanila pong winiwika, sa kapanahunan po na iyon. So baliktad po ito, baliktad. Yung mga tao sa kapanahunan po na ito ni Haring Ezekias, nagsasalita po sila ng Hebrew. At yung makapagsalita ka ng Arameo,
'di ba? Malaking bagay po 'yun for trading, 'di ba? Sa pakikipag-usap sa ibang mga nations, no? At dahil ayaw nila na marinig ito ng kanilang mga kababayan, siyempre mag-aano 'yun ng panic. 'Di ba na may mga ganitong mga usapan, no? May mga tanging mga kumbaga parang ito yung pinaka language na pinag-aaralan, 'di ba, ng mga educated na mga tao, 'di ba, sa pakikipag-ugnayan po nila sa ibang mga nations. Yung mga ordinaryong mga tao, hindi po nila yun naiintindihan. Kaya sabi po nila na wag na po ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lunsod. Ngunit sinabi ng opisyal, ito hindi lamang ipinapasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati ang inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi. Grabing wala talagang awa, no? Makikita nakikisuyo na nga sila, nakikiusap na nga sila, pero wala pa ring awa, 'di ba, itong hari ng Assyria. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo. Sabi dito, ipinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Sikyas. Hindi niya kayo may pagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh at ang lunsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Sikyas. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya at makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga olibo, langis at pulot. So tatanggalin sila sa Jerusalem, yung gusto ng hari ng Assyria. Ililipat sila sa kung saan yung kanyang nasasakupan. Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Sikyas kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ba'y nailigtas ng mga Diyos ng Hamat? Alam natin yung sinasamba nila doon. Ng Arpad, ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iva, nang lusubin ito ng aming hari. Kung ang bayan nila'y hindi nailigtas sa mga Diyos, small letter D, na iyon, laban sa aming hari, paano ngang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem? Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ang bilin ni Haring Isikyas. Pinunit ni Naseva, Joa at Eliakim na anak ni Hilkas ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Isikyas. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. So malalaman natin bukas kung ano po yung mangyayari. So yun po mga kapatid ang ating lesson at erudto po sa bawat isa.